me sleep, for when I sleep I dream that you are here. You're mine, and all my fears are left behind. I float on air. The nightingale sings gentle lullabies, so let me close my eyes and sleep, perchance to dream, so I can see the face I long to touch, to kiss. But only dreams can bring me this, so let the moon shine softly on the boy I long to see. And maybe when he dreams, he'll dream of me. I'll hide beneath the clouds that whisper to the evening star. They tell me love is just a dream away, dream away, dream away. I'll dream away. So let the moon shine softly on the boy I long to see. And maybe when he dreams, he'll dream of me. Oh, dream of me. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nagkakatipon tayo ngayon upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya at masaksihan ang sakramento ng pag-iisang dibdib nila Melvin at Joan. Bilang isang sambayan ng Kristiyano, ipinapaalala natin sa kanilang dalawa ang tawag sa kabanalan at katapatan sa bawat isa. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang magbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito na ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot
Ang maalad at adhika ay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilang sila ng may kapalalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano na nanitipon ngayon. Umasa kayo na kami ay inyong kapiling na maglalakbay sa buhay na harapin ninyo bilang mag-asawa sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng panalangin ng kanyang biyaya at pagpapala. Hiniling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Joan, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagpapala?